Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Isa ako sa tipo ng magulang na nagkaroon ng paborito hingil sa anak. Nakakahiya ang ganitong ugali. Pero kahit na magsisi ako bandang huli, wala na din akong magagawa dahil ang mga anak ko ay malalaki na. At panghabang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko para mapunan ko ang aking pagkakamali. Hindi ko rin inaasahan na ito din ang magtatraydor sa akin bandang huli. Nalabis kong ikinadismaya at ikinalungkot na sa aking pagnilay-nilay, ako ay isang talunan at bigong magulang dahil sa paraan ng pagpapalaki ko sa aking anak. Sapagkat maging ako nung ako ay lumalaki, ganito rin kasi ang nakasanayan ko. Sa aming 7 magkakapatid, meron ding kani-kanyang paborito ang aming mga magulang. Subalit sa aming magkakapatid, wala namang nangyaring inggitan o reklamo hinggil dito. Kaya sa pakiramdam ko, na tumatak ito sa isip ko at inaasahan ko na ganito rin ang magiging reaksyon ng mga anak ko sa hinaharap. Sa ganitong kapaligiran ako lumaki, kaya naman dala-dala ko din ito hanggang sa ako ay tumanda, nag-asawa at nagkapamilya. Ako ay ipinanganak at lumaki sa lalawigan ng Visayas. Ang kaalaman ko sa fish farm ay mula sa turo ng aking ama. Ito ang aming pangunahing pangkabuhayan. Sa aming magkakapatid, 4 kami ang nakamana ng kaalamang ito. Samantala ang iba kong mga kapatid ay nakipagsapalaran sa ibang bansa o sa ibang syudad. At nung tuluyan na kaming iniwan ng pareho naming mga magulang, ang 2 sa mga kapatid ko na may kaalaman sa fish farm ay lumipat sa ibang lugar upang doon sila magtayo ng kanilang sariling fish farm at doon na rin nila nakilala ang mga babaeng pinakasalan nila hanggang sa nagkaroon na sila ng bawat pamilya. Noong ako ay nag-asawa, ako din ay lumipat ng bayan, ang bayan ng aking misis dahil kakaunti o mangilan-ngilan lamang ang merong fish farm doon. Gamit ang salapi na mula sa aking porsyento, ito ang pinantayo at pinangpuhunan ko sa itinayo kong negosyong pang fish farm. Ito ang pinagsikapan naming mag-asawa na itaguyod para sa aming pamilya. Gaya ng kasabihan, kapag may tiyaga may nilaga. At nakapagbunga ito upang makabili kami ng maliit na lote na permanente naming matitirhan. Dito rin sa tahanang ito kami bumuo ng maraming alaala hingil sa aming pamilya. Nung ipinanganak ang aking panganay, nakitaan ko na ito agad ng potensyal, lalo na nung sinabihan ako ng kanyang maestra na siya ay matalino. Hindi ko maitatago na ako ay naging proud sa kanya. Hindi ako magaling sa paaralan noon, kaya naman hanggang sa elementarya lamang ang natapos ko. Kontento na ako na marunong bumasa at sumulat, sapagkat kung sa trabaho o pangkabuhayan ang aking aalalahanin, ay meron naman akong kaalaman sa pangingisda o ang pagkakaroon ng fish farm. Nasundan ang panganay ko nung siya ay magtatatlong taong gulang. Napag-isipan naming mag-asawa dahil sa planong ito, alam namin na merong 4 na taon ang kolehiyo. Kaya kahit papaano, merong ilang taon ang agwat sa pagitan ng mga bata kapag oras na mag-aaral sila sa kolehiyo. Ang pagkakaroon ng ganitong pagitan ng edad sa magkapatid upang mapaghandaan naming mag-asawa ang kanilang edukasyon. Sa kadahilanan sa aming magkakapatid, lahat ng mga babae ay nakatapos ng pag-aaral sa kolehiyo at merong mga kani-kanyang magandang trabaho. At iyon din ang nais ko para sa mga anak ko. Naisip ko na kung ano man ang pangarap nila maging paglaki. Nasa kanila na ito, basta ang mahalaga, maibigay ko ang edukasyon na kailangan nila para sa kanilang kinabukasan. Subalit nung tumungtong ng grade 3 ang panganay ko, nagsimula siyang magtanong ng mga bagay na hindi ko mapigilang mahiya o madismaya para sa sarili ko. Gaya ng, "Tay, hindi po ba tayo mayaman? Bakit puro isda na lang ang ulam natin? Tay, wala po ba akong bagong damit o sapatos?
Kasi yung mga kaklase ko laging maganda at maayos ang mga gamit nila. Tay, sa birthday ko, gusto ko ding mag-imbita ng mga bisita. At gusto ko ganapin sa isang fast food restaurant, yung may mascot. Tay, sayang yung talino ko kung sa public school lang ako mag-aaral. Mabagal sila masyado. Gusto ko pong mag-aral sa private school, gaya nung pinsan ng kaklase ko. Hindi ko mapigilang malungkot dahil hindi kami ganoon kayaman. Opo, meron akong maliit na negosyo. Pero mas malaki pa ang gastos ko sa mga hiling niya. Kung pagsasamahin namin ang gastos mula sa kanyang edukasyon at sa mga bagay na kanyang hiling, ang halaga nito ay mataas kumpara sa kinikita namin sa fish farm. Talagang kukulangin kami. Hindi ko naman mapigilang sumagi sa isip ko na baka siya tamarin mag-aral sa oras na hindi ko maibigay ang mga nais niya, na masayang at mawalan siya ng gana. Iyon pa man din ang kanyang motibasyon sa kanyang matataas na grado sa paaralan. At ito ang nakaugalian kong gawin, ang maibigay lahat ng kanyang kahilingan. Hindi naman niya ako binibigo hinggil sa kanyang pag-aaral dahil palagi itong matataas. At kada sa pagtatapos ng eskwela, palagi kami ni Mrs. na umaakyat ng entablado upang sabitan siya ng medalya. Kaya naman kahit na minsan hirap akong magampanan ang mga kanyang hiling, pinipilit ko itong matugunan dahil hindi niya ako binibigo hinggil sa kanyang pag-aaral. Ang isa pang dahilan kung bakit ko ito nagagawa ay dahil sa ang pangalawa kong maunawaing anak. Pareho akong biniyayaan ng Panginoon na anak na lalaki. Kaya naman lahat ng mga gamit ng kanyang kuya, gaya ng damit, sapatos at iba pa, siya ang sumalo. Kapansin-pansin na madalas ang may bago ay ang kanyang kuya dahil mas malaki ito, mas nangangailangan ng mga bagong kagamitan kumpara sa aking bunso. Hindi ko mapigilang makaramdam ng awa sa bunso ko, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil siya ay mabait at sa murang edad, naiintindihan niya ang aming sitwasyon. Nung narinig niya ang kuya niya na nagsabi na nais nitong mag-aral sa pribadong paaralan, hindi ito nagreklamo o sumagot na, "Tay, bakit si kuya naka-private?" Bagkus, ang narinig ko sa bibig niya ay, "Oo nga po tay, bagay na bagay yan kay kuya para mas lalong mahasa ang kanyang talino." At nakangiti pa niya itong sinabi. Hindi ko mapigilang matuwa dahil biniyayaan ako ng Panginoon ng isang matalinong anak at isa namang mabait. Habang lumilipas ang panahon, napapansin ko sa panganay ko laging nakukulangan. Ang kinikita ko sa negosyo sapat lamang. Magmula nang lumipat siya ng pribadong paaralan, parati na itong nagpapadagdag ng mga material na bagay na gaya ng kanyang mga kaeskwela. May mga pagkakataong hindi ko kayang ibigay ito at kapag nangyayari ito, madalas siyang magtampo at hindi kami iimikin. Hindi ko naman ito matiis pero merong panahong kami ay nagigipit lalo na kapag mahina ang bentahan at merong mga isda na nagkakasakit. Gayunpaman, ang pangalawa kong anak, tahimik lamang at nagkaroon ng interes sa aming negosyo. Magaling naman siya sa sipnayan. Pero sa ibang asignatura, hindi siya nakakakuha ng mataas na marka. Kaya naman bilang pagbibigay daan sa kanyang nakakatandang kapatid, hindi siya nagdemand o humingi ng anumang bagay. Kahit sa kanyang kaarawan o regalo sa Pasko, masaya na siya kahit sa simpleng t-shirt lamang. Kaya hindi ko siya masyadong binigyan ng pansin dahil siya ay simpleng tao lamang, hindi gaya ng kanyang kuya na mas mataas ang pangarap. Nung dumating ang panahon na nagtapos ang bunso kong anak sa sekundarya, nagsabi ito sa amin na hindi na niya balak ituloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo upang magamit namin ang perang ipambabayad sa kanyang matrikula para sa kanyang kuya. Ang aking panganay ay kumuha ng kursong inhenyero dahil nais daw niyang magtayo ng kanyang sariling negosyo na isang construction company. Na bagay dahil dumarami naman ang mga nais magpagawa ng mga bahay at isa pa,
malaki naman ang kinikita dito. At ang bunso ko naman, ang napili niyang negosyo ay ang fish farm. Dagdag pa ng bunso ko, "Tay, kayo nga po, wala namang kinuhang degree sa fish farm pero hanggang ngayon maayos pa rin naman po ang takbo nito. At ni minsan, hindi naman po tayo nakaranas ng matinding gutom, kaya ito din po ang napili kong pasukin. Nakatapos na naman po ako ng sekundarya, sapat na po ito. Salamat anak, malaking tulong talaga ito lalo na sa Maynila pa pinili ng kuya mo na mag-aral," wika ko. Bukod kasi sa matrikulang binabayaran sa kanyang universidad, kailangan din ito ng allowance sa pagkain, bayad sa dormitoryo, at iba pang gastos na kinakailangan sa kanyang pag-aaral. Bagamat ako ay nalungkot sa desisyon ng bunso ko, pero hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting tuwa dahil pinagbigyan niya ang kanyang kuya. Tunay ngang napakabait niya at nauunawaan niya ang kanyang kuya. At syempre, sa oras na magtagumpay sa hangarin ang kanyang kapatid, hihilain rin kami nito pataas. Sa aming fish farm, kahit ilang dekada na akong namamahala nito, tila ba may hangganan at hindi ko ito mapalago ng husto. Kaya naman, imbes na mamuhunan ako sa ibang negosyo, sa panganay kong anak ako namumuhunan sa pamamagitan ng kanyang edukasyon. Batid kong balang araw, siya naman ang magtataguyod sa amin at siya naman ang tutulong sa kanyang kapatid. Kaya naman madalas kami ng misis ko na magpasalamat sa aking bunsong anak. Sa kabila ng mas madalas kong pinapaboran ang panganay ko, ang misis ko naman ang nagpupuna nito sa aking bunso kapag nangyayari na madalas naming pinagbibigyan ang kanyang kapatid. Habang nag-aaral sa Maynila ang aking panganay, sa loob ng 4 na taong iyon, 2 beses lamang siya umuwi sa amin. Naiintindihan ko ang kanyang dahilan na yung ipapamasahin niya ay ilalaan niya na lang sa kanyang proyekto sa paaralan o kaya naman ay pangkain niya. Kung kami namang mag-asawa ang luluwas ng Maynila, mas malaki ding pamasahe ang aming magagastos kaya naman hindi ko din ito ipinilit. At ang kapalit nito, kada pagtatapos ng isang semester, nagpapadala siya ng sulat at litrato na may kopya ng kanyang mga grado. Nung una, hindi ko pa maintindihan ang ibig sabihin ng mga marka na 1 o 2. Yun pala ang numerong iyon ay katumbas ng 90 pataas na grado. Ang bunso ko naman, ang katukatulong ko sa fish farm. Kahit pa nung bata ito, nagpakita na siya ng interes sa aming pangkabuhayan. Kaya naman naisip ko sa kanyang pagtulong-tulong sa akin, inaabutan ko siya ng bayad para sa kanya. At nung umidad ito ng 16, imbes na kumuha ako ng tauhan, siya na lamang ang kinuha ko. Naisip ko sa pamamagitan niya, maipapatuloy ko ang legasiya na minana ko pa sa aking ama. At sa paglipas ng panahon, naging mahusay ang bunso ko sa larangang ito. Kumuha din siya ng maiksing kurso hingil dito na mga bagay na mas lalong makakatulong sa pagpapalago nito kapag dumating ang araw na siya na ang mamamahala. At sumapit ang panahon na nakatapos ang aking panganay. Labis kaming nagagalak at ito ang pinag-ipunan naming buong pamilya at lumuwas kami ng Maynila upang masaksihan ang kanyang pagtatapos. Totoo nga na labis nakaka-proud ang makitang nagtapos ang isang anak na naranasan at nasaksihan ko ito bilang isang magulang. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na nakakain kami sa isang magandang kainan. Aaminin ko, hindi ko mapigilang mapakamot nung nakita ko ang mataas na presyo sa bawat putahe sa kanilang menu. Kami ni Mrs. ilang beses na nagkatinginan nung oras na makita namin ang halaga. Tay, Nay, kapag ganyan ang itsura nyo, paghahalataan kayo na taga-probinsya at mahirap, nakakahiya. Naiiritang wika ng aking panganay. Kuya, totoo naman, taga-probinsya kami, wala namang masama. Sagot ng aking bunso na nakangiti. Huwag ka nang sumagot, kutusan kita dyan Biglang sagot ng kanyang kuya. Tama na kayong dalawa. Isang maligayang araw ito, dapat mag-enjoy lang tayo. Pag-aawat ko. Sa pagpili ko ng pagkain,
Mas nanaisin ko pang mabusog ang mga anak ko, kaya naman ang in-order ko ay isang putahing isda at may pagkamura. Nahiwagaan ako sa bahagyang komento ng panganay ko na, "Tay, isda? Ayaw mong umorder ng iba na hindi isda?" "Mas gusto ko pa din ang lasa ng isda, anak," maikli kong sagot. Ang bunso ko ay umorder ng pasta na mayroong sahog na seafoods at naghati sila ni Mrs. dahil ang sukat ay para sa 2 tao. At ang panganay ko, ang star ng pagdiriwang, umorder ng steak. Isa sa pinakamahal na putahe doon. Habang kumakain siya noon, naikwento niya sa amin na una siyang nakatikim ng ganoong klaseng pagkain nung naimbitahan siya sa isang pagsasalo-salo. At magmula noon, isa na daw ito sa kanyang paborito. Kaya naman iyon ang napili niyang kainan nung araw na iyon. Masarap naman ang putaheng naihain. At nung oras na matikman ko ito, sumagi sa isip ko na, kaya pala siguro mahal ang singil dahil sa kanilang presentasyon, mga sangkap na ginamit, na bago sa aking panlasa. At wala nang mas ikakasarap pa dahil sa matagal na panahon, ito din muli ang unang beses na nagkasalo-salo kaming buong pamilya na kumain. Kaya kahit sa likod ng aking isip na malaki ang halaga na aming babayaran, ito ay sulit na sulit. Matapos naming kumain ang tanghaliang iyon, naglakad-lakad kami sa pinakamalaking mall sa Maynila. At bago kami bumalik ng probinsya, nagtungo at namasyal kami sa kahabaan ng Manila Bay, Luneta Park at Intramuros. Hindi ko mapigilang humanga sa panganay ko dahil sa kanyang pananalita, postura at suot. Hindi mo aakalaing ito ay laking probinsya. Hindi ko maitago ang ngiti sa aking labi dahil sa labis na pagka-proud ko sa aking panganay. Dahil wala akong malaking pampuhunang maibigay sa nais niyang ipatayong negosyo, kaya naman walang ibang pagpipilian kundi magtrabaho muna siya sa isang kumpanya. At awa ng Diyos, nakahanap siya ng kumpanyang mayroong mataas na sahod. Magmula nung siya ay nagtrabaho, bibihira na namin siya makausap sa telepono o makita. Palagi itong abala, bagay na naiintindihan namin, lalo na alam namin nasa tamang daan siya patungo sa kanyang pangarap. Hindi ko siya pinilit na magbigay sa aming mag-asawa dahil alam kong nag-iipon ito. Okay na sa amin na ang kinikita sa fish farm ay nagkakaroon na ng sobra dahil tapos na kami sa mga malalaking gastusin. Sa paglipas muli ng panahon, tumawag siya na uuwi dahil nais niyang ipakilala ang babaeng nais niyang pakasalan. Sa isang pagtitipon sa hapunan upang magkita ang bawat magulang at miyembro ng pamilya ng ikakasal na partido. Sa pananamit, mga suot na alahas ng nanay ng babae, batid kong ito ay may kaya. Kung paano sila magsalita, mag-uto sa mga silbidora sa nasabing restaurant na iyon, ay sanay na sanay sila sa ganoong gawain. Kaya naman hindi na ako magtataka na nung araw na ginanap ang kanilang kasal, isa itong napaka-ingrande. Yung kasalan ng mga artista na napapanood ko lamang sa telebisyon, hindi ko mapigilang mapanganga nung makita ko ang setup sa simbahan, bridal car at reception. Talagang mapapawaw ka sa sosyal. Kasabayan nito, ngayon ko lang napagtanto ang ibig sabihin ng panganay ko na maging presentable sa araw ng kanyang kasal. Hindi ko mapigilang madyahin ng kaunti nung pinuna niya ang aming mga kasuotan nung araw na kinita namin ang kanyang future parents-in-law. Bago ang kasal, tuwang-tuwa kami ni Mrs. dahil sinama kami ng aming panganay sa isang malaking mall sa aming probinsya. Dito, ibinili niya kami ng ilang pares na magagandang kasuotan mula pang itaas, pang ibaba at maging sapatos. Hindi lang iyan, first time ko din nakaranas ng pa-facial, foot spa at salon. Ang tumatakbo sa isip ko, eto na ang pagsisimula ng pag-angat namin sa buhay. At syempre, nung ikinasal siya, nagbigay din kami ng regalo, yung naipon namin ng mga taon nung nagsimula siyang magtrabaho. Nawala ang ngiti ko nung marinig kong sinabi niya matapos kong iabot ang puting sobre na merong lamang salapina. Ito lang tay, maiksi niyang reklamo. Hindi ko mapigilang mahiya dahil
Hindi na naman umabot sa ekspektasyon ng aking anak na panganay ang aming nabigay. Nadismaya ako ng bahagya pero imbes na magmukmok, ang inisip ko na lang ay marahil stress siya sa trabaho, sa preparasyon sa kanyang kasal o marahil sa kanyang paghahanda sa kanyang negosyo. Kung ano pa man iyon, nagdesisyon akong hindi palakihin at ipinagkibit balikat ko na lamang ang kanyang sinabi. Basta ang mahalaga, masaya at natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya panghabang buhay. Iyon ang pinakaimportante. Makalipas naman ang ilang taon, ang bunso ko namang anak ang ikinasal. Kumpara sa kanyang kuya, ang kanyang kasal ay napakasimple lamang. Ginanap ito sa harapan ng isang alkalde at sa isang katamtamang laki na isang kainan malapit sa dagat. Talagang ang magkapatid ay magkasalungat sa kanilang mga nais. Nung inabot ko ang regalo kong puting sobre sa aking bunsong anak, nakangiti niya itong tinanggap at agad na nagpasalamat. Hindi na niya ito binuksan at nagsalita ako na, "Anak, pero bigla siyang sumabat at sinabing, "Tay, maraming salamat po." At ako ay niyakap. Kasunod ay nagpasalamat ang kanyang misis at niyakap din niya ako maging ang asawa ko. Nung bumukod na ang bunso ko, naging malungkot ang aming tahanan. Dito na din nagsimulang naglitawan ang mga sakit naming mag-asawa. At sa pagdaan ng panahon, ang aking misis ay naunang namayapa dahil sa sakit maging na rin sa edad. Ilang taon na din kaming senior kaya naman ang mga sakit namin ay hindi na madaling gamutin. Nung pumanaw ang aking misis, iminungkahi ng panganay ko na kung anong plano ko ngayong ako na lang mag-isa sa bahay. Nabanggit ko sa kanya na ibibigay ko sa kanyang kapatid ang fish farm upang maipagpatuloy niya ito. Subalit, may ibang ideya ang aking panganay. Sinabi niyang ibenta ko na lang ang nasabing fish farm dahil nais niyang ipandagdag ang perang iyon sa pagpapatayo ng kanyang negosyo. At yung bahay naman namin, maaari itong paupahan at doon ako manirahan sa kanilang tahanan sa Maynila. Pero anak, naipangako ko na sa kapatid mo na ipapamana ko sa kanya ang fish farm. Sambit ko. Bakit? Anak niyo din naman ako ah. Bakit sa kanya niyo lang ibibigay? Sagot ng panganay ko. Hindi ko alam kung bakit hindi ko na ito tinutulan. Marahil, nung marinig ko ang sinabi niyang titira ako sa kanyang tahanan, nung nasabi niyang anak ko din naman siya, na ayaw kong makaramdam siya ng pagkadismaya at nagkaroon ng kasabikan ang puso ko nung malaman kong titira ako sa kanyang tahanan. Nakangiti ko itong sinabi sa bunso ko at kasabayan nito, ako ay humingi ng paumanhin dahil sa pangako ko sa kanya noon. At gaya ng dati, hindi siya tumutol, nagreklamo o nagalit. Bagkus, kung ano ang makakatulong sa kanyang kuya ay susuportahan niya ito. Nabanggit din niya na sa tagal na niyang nagtatrabaho sa fish farm, ang kanyang kinikita ay iniipon lamang niya. Dahil noon, wala naman daw siyang pinagagastusan sa pagkain o renta noong siya ay nakatira sa bahay. Sa pamamagitan ng kanyang naipong pera at kaunting ipon ng kanyang misis, itutuloy niya ang negosyong fish farm. Ayaw niyang lumipat ng ibang lugar dahil tanging sa pag-fish farm lamang ang alam niyang gawin. Maraming salamat anak, napakabuti mo. Wika ko. Wala po yun tay, sagot niya. At nung araw na ako ay umalis sa lupang kinalakihan ko, hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa lungkot. Pero naisip ko na maigi na ito dahil kung maglalagi lamang ako sa bahay, mas lalo akong malulungkot dahil ako na lang mag-isa at ang bawat sulok ng tahanang iyon ay alaala ng yumao kong asawa. Makakatulong din ito upang mapagaan ang aking mabigat at nagluluksang damdamin. Sa paglipat ko ding iyon, naibenta ko na din ang fish farm at ibinigay ang pinagbentahan ko sa aking panganay na anak. Unang mga buwang paglalagi ko doon, magandang pagbati at ngiti ang aking natatanggap mula sa kanila. Ipinapasyal ako sa mga pasyalan, mga eleganteng hotel o lugar na hindi ko pa napupuntahan. Yun pala, isa pala itong pagpapanggap.
Halos mag-iisang taon ako magmula noong nakatira ako sa nasabing tahanang iyon. Galing ako sa banyo isang gabi nang meron akong narinig na boses na nag-uusap sa sala. Pagsilip ko, ang anak kong panganay at ang kanyang misis na tila ba merong hindi pagkakaunawaan. Lumapit ako ng kaunti para malinaw kong marinig ang kanilang diskusyunan. Ano ba yung ama mo? Hindi mo ba alam na nakakadagdag yan sa bill ng kuryente? Wala namang ginawa kundi nasa bahay lang, pati yung laman sa ref nauubos din dahil sa kanya. Hindi ako makagalaw sa sarili kong bahay, hindi ako komportable at ang masakla pa dito, naiirita ako kapag naamoy ko ang bahay na malansa at yung amoy na yon hindi na mawala. Yung sopa malansa, yung kusina malansa, yung kubeta malansa, yung buong bahay nangangalingasaw na malansa. Kadiri, reklamo ng manugang kong babae. Akala ko, ipagtatanggol ako ng anak ko. Pero laking gulat ko nung marinig ko ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na matanda na yan? Bilang na ang mga araw niyan at mamamatay na din yan. Kung hindi ko lang kailangan yung titulo ng bahay sa probinsya, patagal ko na yan pinaalis. Pero hindi ko pa nakukuha, diba? Buti nga yung fish farm nakuha ko eh. Sa tingin mo ba, gusto ko din siya dito? Kung ano ang naamoy mo, matagal ko na yan naaamoy. At alam mo kung gaano ko kinamumuhian ang malansang amoy na pilit kong tinatanggal sa katawan ko sa napakatagal ng panahon. Ganyan ang amoy na kinalakihan ko na labis kong kinasusuklaman at pinandidirihan. Ako nga, kahit na anong pabango ko, yung malansang amoy hindi na nawawala sa katawan ko. Kaya itiko mo yung bibig mo at magtiyaga ka dahil may kailangan pa ako sa kanya. Sagot ng panganay ko. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng gusto niya, nais niya kahit na ikanda utang ko pa ito, maibigay ko lamang sa kanya. Ganito pala ang tingin at ganti niya. Sa sobrang galit ko, bigla akong lumabas at sinampal sa magkabilang pisngi ang walang hiya kong anak. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Yung hindi niya pag-uwi nung nag-aaral pa siya, kahit nung nagtatrabaho na siya, maging ang pagbili ng mga damit sa amin, at kung ano pang binigay niya nung bago siya ikinasal ay para iyon sa kanya. Ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang kutsain siya ng iba dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Ikinahihiya niya kami. Kinabukasang ding iyon, nag-alsabalutan ako at nagtungo sa bunso kong anak. Na ngayon ko lang napagtanto na mali ako ng anak na pinaboran. Nagulat ito nung makita niya ako at maging sa nangyari. Lumuhod ako sa kanyang harapan at umiiyak na humingi ng labis na kapatawaran sa hindi ko patas na trato sa kanilang magkapatid. Tay, okay lang po. Huwag po kayong mag-isip ng ganyan. Kung hindi po dahil sa inyo at mga turo po ninyo, hindi rin po ako magkakaroon ng lakas ng loob na pasukin ang negosyo. Wika ng aking bunso. Ngayon ko lang napagtanto na isa akong hangal dahil ganito ko pinalaki ang panganay kong anak at hindi magandang trato sa bunso ko na siya pa ang merong mas malaking puso. Sa ngayon, nakatira ako sa tahanan ng aking bunso kasama ang kanyang pamilya. Ang negosyo naman niyang fish farm ay mas napalago pa niya ito kumpara nung ako ang nagpapalakad nito. Madalas akong kusang kumikilos dahil sa labis na kahihiyan kahit na ilang beses akong sinasabihan ng bunso ko na magpahinga na lamang. Hindi lang iyan, ipinaayos din niya ang dati naming bahay, pinalagyan ito ng hardin at maliit na swimming pool at pinaparentahan niya ito bilang bahay bakasyunan at yung kinikita dito sa akin napupunta. Bilang allowance ko, pambili ng gamot at iba pa. Kaya naman upang hindi na makuha ito ng kanyang kuya, ipinangalan ko na sa kanya ang titulo ng bahay na iyon. Kung pwede ko lang sanang balikan ang nakaraan, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Pero ang tanging magagawa ko lamang ay bayaran ang lahat ng pagkukulang ko sa aking bunsong anak hanggang sa huli ng aking buhay. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you!
Bye! Comments of the day. Evelyn Estrada, Ofelia Bergabera, Baby Fuelas.